So magandang gabi. Pasensya na kayo at nadali ang ating update ngayong kahapon. Medyo may nagka-emergency personal na reason kaya hindi ko na i-record yung voice over nitong chapter na to. Tapos yung shoutout natin para kahapon, bali yung update na lang sa Monday natin isasama. Sa update na lang sa Monday natin isasama yung shoutout. Bali ang isa-shoutout ko yung nag-comment nung Miyerkules at yung magko-comment ngayon. Salamat. Ginulat ni Mendez ang mga manonood nang magawa niyang makapuntos laban sa dalawang malakas at mabilis na manlalaro ng Sea Lions. Dahil sa layup niyang ginawa ay napatahimik niya rin ang mga nag-iingay na supporters ng mga nakaasul at ito naman ang nagbigay ng kabog sa dibdib ng mga manonood na nakakakilala sa kanya. Pambihirang bata ito. Ang lupit ng ginawa niyang iyon. Nasabi na nga lang ni Sir Francisco. At ang mga estudyante naman ni Mendez ay natulala na lang sa kanilang teacher na ngayon ay nakatayo na sa gitna ng court. Mababakas naman sa labi ni Baron, Tristan, Trey, Troy at Martin ang ngiti nang masaksihan ang play na iyon mula kay Mendez. Para silang mga proud na kaibigan ng oras na iyon. At napatingin pa silang 5 sa mga players ng Portugalera na sina Perez at Ramirez. Napakuyom na nga lang ng kamao si Cimeron at hindi na nga niya napagilang mapasigaw kina Henrik. Panis kayo ngayon kay Mendez. Taga-Kalapan niyan, kaibigan ko, kabarangay ko. Bulalas ni Baron na may kasamang pagmamalaki dahil sa wakas ay nakita na niyang maglaro ang lalaking iyon na napakatagal niyang hinintay. Kalaban man niya ito sa ligang ito ay hindi nito maiaalis na malaki ang naging papel nito kung paano siya nagbago noon. Napailing na nga lang si Mover Flores nang marinig ang sigaw na iyon ni Baron. Maging siya rin nga ay pinahanga na kagad ni Mendez sa unang play na pinamalas ito. Mendez. Bulalas naman ng mga taga-Kanubing 1 at si Ricky nga ay hindi maiwasang mapangiti dahil may mga supporters pa rin daw pala siya rito sa Kalapan. Mula naman sa kabilang side ay napabuntong hininga naman si Henrik. Sa pagpunta ng bola sa kanyang mga kamay ay isang munting ngiti ang ipinakita niya sa nag-aabang sa kanyang si Mendez. Ang ginawa raw nito kanina ay pagpapakita lang na hindi raw basta-basta ang player na ito at mukhang mag-e-enjoy raw siyang katapat ito kung magkaganoon. Sa pagdating nga ni Ramirez sa kanilang side ay agad naman siyang napahinto nang tumayo sa harapan niya si Mendez. Mukhang focus lang ito sa kanyang gagawin at patunay raw ito na hindi niya ito mabubuladas kung kaya't bumigla nga si Henrik ng sugod at dito na nga niya ginitgit si Mendez. Napaseryoso naman si Ricky dahil mukhang alam na niya ang gagawin nito. Nang bungguin nga siya ng pasimple ni Henrik ng balikat, ay doon na nga siya napatras. Isang mabilis sa pagbalik ang ginawa ni Ramirez at napangisi pa ito na tumalon at nagbitaw ng isang jump shot. Wala naman pakialam si Mendez kung pumasok ito. Alam din kasi niya sa kanyang sarili na hindi niya basta-basta mapipigilan si Ramirez. Sa pagpasok nga ng bola ay siya naman pagseryoso ng team ng Portugalera. Dahil tumatakbo na kagad sina Mendez, Salome at Valdez papunta sa kanilang side at sa pag-inbound ni Magbuo ay agad nga niyang ibinato ang bola na ikinaseryoso ng mga manonood. Nang makita naman ni Andrea ang ginawa ng tatlo ay makikita sa labi niya ang ngiti. Gulatin ninyo ang lahat. Ipanalo natin ang unang larong ito para magpakilala, sabi ni Coach Andrea sa sarili at mabilis na nasalo ni Mendez ang bola. Kumaripas naman si Ramirez at Perez. Ganoon din si Terona, kaso sa ginawa ng mga players ng Mansala ay tila huli na sila. Isang libreng layup na naman ang ginawa ni Mendez at doon ay makikita ang kaseryosohan sa mga mata ni Andrew at Gerald. Sa paglapag ni Ricky ay marahang sumili ang ngiti sa labi nito at pasimpleng tinapik sa balikat ang dalawa niyang kasamahan. Kaya natin silang talunin, hindi ba? Tanong nga ni Ricky at sabay napakuyom ang magkapatid. Dahil nga sa ginawa ni Mendez ay inalis nito ang kaba ng dalawa at ngayon nga ay hindi raw sila papayag na mawala ang magandang oportunidad na ito. Kuya, hindi pwedeng si coach lang ang magpakitang gila sa labang ito. Mahinang winika ni Andrew Salome na napatingin sa nagbabantay sa kanyang si Perez. Napatingin din nga si Valdez kay Terona at napangisi. Kaya ko si Terona, hanggat hindi si Perez o Ramirez ang babantay sa akin ay magagawa kong ilang paso ang defender na ito. Basta bibigyan mo ako ng screen, sabi naman ni Gerald. Narinig naman ito ni Ricky pero hindi na siya nag-react. Bagkus ay marahan niyang nilampasan si Ramirez. Hindi niya ito nilingon at nang bumalik sa posesyon ng kalaban ng bola ay muling ginulat ni Mendez ang mga manonood
nang bulagain niya ng depensa si Henrik nang sambutin nito ang bola. Iniisip mo bang maaagawan mo ako? Mahinang tanong ni Ramirez na hindi na raw papayag na basta na lang daw gawin ni Mendez ang gusto nito. Sa paglayo niya rito ay siya rin pag-iwas niya sa paglapit nito. Nang lampasan nga niya ito ay napangiti na lang siya, at sa paglampas naman ni Mendez ay makikita sa labi nito ang munting ngiti dahil ng sandaling iyon ay nasa palad na pala niya ang bola. Isang steal ang nagawa niya laban kay Ramirez. Nakakita kasi siya ng kaunting sira sa laro nito dahil sa nangyari, at ang mga supporters ng Sea Lion ay napalunok na lang ng masaksihan niyon. Nang makita naman ito ni Perez ay napatakbo siya, at doon na nga napakuyom ng kamao si Ramirez dahil napakagat ni Mendez ang kanyang kasamahan. Nalinti ka na. Sambit na lang ni Ramirez at nakita na lang niya na ang bola ay dumiretso na kay Salome, na mabilis nga rin inilagay ito sa basket. 4-6 ang score matapos iyon, at sa paglapag ni Salome sa ibaba ay agad nga niyang tinakbo ang kanyang coach. Dito nga isang malakas na apira ng ginawa ng dalawa na tila baklose, at tuwang-tuwa nga si Andrew dahil may unang puntos na rin daw siya sa wakas. Ano ang nangyayari, Henrik? Parang pinagmumukha tayong mahina ng kalaban sa mga nangyayari ah. Bigla namang bulalas ng sentro ng Sea Lions na si Salonga. Inakbayan nga niya sina Perez at Ramirez na sinundan niya ng pagbulo sa buhok ng dalawang iyon. Huwag ninyong buwayahin ang bola. At ikaw, Henrik, huwag kang sumabay sa sayaw ni Mendez. Baka nakakalimutan mo, ikaw dapat ang sinasabayan niyan. Seryosong wika nga ni Salonga, at tinapik pa niya sa puwetan ang dalawa bago pumunta sa labas ng court para sa inbounding. Kahit pa sabihin si Henrik ang coach at team captain ng kupunang ito, kailangan pa rin daw nila ang advice mula sa mga kuya nila rito sa team. At ito ang role ni Salonga na makikita sa mga mata ang pagseryoso. Napatingin nga siya kay Mendez, at dito nga siya napangiti dahil mukhang magaling daw talagang manlalaro ito. Dito raw niya makikita kung gaano nga ba kalakas si Henrik kapag ito ay inilabas na ang totoong laro sa loob ng court. Magaling daw si Mover Flores, pero kakaiba raw ang Mendez na ito. Parang unpredictable daw nito, at magandang pagkakataon nito para ipakita ni Henrik kung gaano raw ito kagaling. Bata ka pa lang ay basketball na ang naging hobby mo. May kakaibang galing ka sa sports na ito, at kahit sa maikling panahon na paglalaro ay nagawa mong iusad ang sarili mo sa larong ito. Talented ka, Henrik, sa paglalaro ng basketball. Kakaiba ka kumpara sa mga naturuan ko. Pagdating sa shooting at ball handling ay andali mong natuto. Hindi na ako magugulat kung dumating ang panahon na makilala ka sa buong bansa dahil sa talento mong iyan na hindi nangangailangan ng training. May boses nga rin na sumagi sa isip ni Henrik, ang taong nagpakilala sa kanya ng larong ito. Sa pagsalo niya sa bola ay parang nawala ang emosyon sa mga mata nito. Habang naglalakad nga ito ng marahan ay napaseryoso naman si Mendez nang ito ay pagmasdan. Parang may kakaiba ngayon kay Ramirez. Parang hindi siya nag-iingat sa bola. Sabi nga ni Mendez sa bumigla ng steal kay Ramirez. Isang mabilis na hakbang palapit dito ang kanyang ginawa, at dahil nga kalkulado niya ang paggalaw ng bola ay isang mabilis sa pagtapik ang ginawa niya rito. Nabigla na nga lang ang mga nasa bench ng Mansalay nang dumiretso si Ricky sa sahig ng nakadapa habang nakaalalay ang mga kamay nito. Paanong napadiretso ako? Tanong ni Mendez sa sarili, at sa paglingon niya sa kanyang likuran ay kakababa nga lang ni Ramirez matapos itong magpakawala ng isang tres. Kasunod nga noon ay ang paghalit ng bola sa basket nang pumasok ito. Napacheer nga rin kagad ang mga supporters nila, at sa pag-atras ni Ramirez ay siya naman pagtayo ni Ricky na tila nagulat sa pangyayaring iyon. Naiwasan niya ako, at pagkatapos ay tinuunan niya ng pasimple ang likod ko. Wika nga ni Mendez sa isip, at makikitang nilapitan na ito ni Andrew para kumustahin. Bumalik ang bola sa mga kamay ni Mendez, at napansin niyang inaabangan lang siya ni Ramirez sa kanilang side. Ito ay kahit ang mga kasamahan niya sa loob ng court ay naka full court defense pa rin. Medyo na-alerto tuloy siya dahil mukhang may masama na naman daw itong pinaplano. Kalma lang, Ricky, stick tayo sa plan, sabi nga ni Mendez sa sarili, at dito ay pasimple niyang tiningnan ang galaw ng kanyang mga kakampi sa loob ng court. Makikita nga si Salome at Valdez na tumatakbo papunta sa magkabilang corner ng side nila. Dito nga si Ricky nagpatalbog ng mabilis, at nakaisip na siya ng plano sa kanilang play ngayon. Medyo napatras na nga lang siya nang gumalaw ang isang paa ni Ramirez palapit sa kanya.
Inakala kasi niyang bibigla ito ng abante. Kaso, hindi pala. Kailangang maging maingat ako. Sabi nga ng binata sarili at nang makabuelo siya ay bumigla na siya ng abante. Pauna nang makita niyang si Magbuo ay tumabi na kay Ramirez. Gagamitin nga niya ang screen na iyon para magpalitan sila ng defender. Bumangga nga ang katawan ni Ramirez kay Magbuo at doon na nga biglang bumilis ang takbo ni Mendez na kung saan ay agad nga siyang sinabayan ng sentro ng kalaban na si Salonga. Ang laki nga pala nito, sabi ni Ricky sa sarili, at dito nga ay bumigla siya ng hinto para linlangin ang kanyang malaking bantay. Seryoso namang napahinto at napahabol sa kanyang Salonga, at nang makita ito ni Mendez ay doon na nga muling bumilis ang kanyang galaw ng isang maliksing paghakbang ang kanyang ipinamalas. Nilampasan niya ang sentro ng kalaban at kasabay nito ay ang pagtingin niya kung nasa ng pwesto ni Salome at Valdez. Idediretso ko na ito, sabi nga ni Ricky sarili, at sa paglampas niya ay napaseryoso na lang siya nang parang umisod ang katawan ni Salonga sa kanyang harapan. Mukhang dahil ito sa malaking paghakbang pabalik na ginawa nito at medyo nasira noon ang momentum ng takbo ni Ricky na ikinaseryoso ng mga manonood. Magaling na defender sa ilalim ng basket itong si Salonga. Hindi rin siya basta-basta pwedeng pabayaan, sabi nga ni Andrea sa kanyang sarili, at nang mapatingin siya kay Ramirez ay napaseryoso na lang siya nang biglang dikitan nito si Mendez sa likuran. Double team, sambit ng dalaga at ang mga manonood ay napalunok nang makitang nagawang harangan ng dalawang manlalaro ng Sea Lion si Mendez. Napaseryoso na nga lang si Ricky nang may matamaan ang kanyang katawan sa kanyang pagbalik, at sa pagtingin niya sa bola ay may kita nga agawin na ito ni Salonga. Kailangang ipasa ko muna ang bola, sabi ni Mendez sarili. Kaso nang hanapin niya ang kanyang mga kasamahan ay dito na nga niya napansin na nakaharang sa vision path niya ang mga players ng Sea Lions na naging dahilan para hindi agad niya maipasa ang bola. Hindi ito maganda, sabi ni Mendez sarili, at dito na nga niya pinababa ang kanyang dribbling. Kaso, 4 na mga kamay ang humarang sa daraanan nito. Kumakalampag nga rin ang malakas na cheer ng mga nakasul nang matapik pa nga ni Salonga ang bola na naging dahilan upang gumulong ito. Ang ganda ng team defense nila. Ito talagang strength ng kanilang team. Nasabi na nga lang ni Andre at si Salome nga ay agad na tumakbo papunta sa bolang nawala mula sa kanyang coach. Pagkangat nga niya sa bola ay nabigla na lang siya nang umangat ito sa ere nang tapikin ito ni Perez. Tatalo na nga sana siya para bawin ito. Kaso naunahan siya ni John Ray na agad na tapik ang bola sa ere papunta sa side nila. Kasunod nga noon ay ang paglampas ni Ramirez na tumatakbo ng napakabilis. Hinabol naman kagad ito ni Valdez at makikita rin ang pagkaripa si Mendez. Isang 2 against 1 ang mangyayari, at nang makuha nga ni Ramirez ang bola ay makikitang naabutan siya ni Mendez at agad na din nipensahan. Si Valdez naman ay makikitang may planong tapikin ang bola mula sa likuran nito. Dito naman mas dumiin nga ang mga paa ni Henrik at bumangga nga siya kay Mendez na napaseryoso na lang sa mga sumunod na nangyari. Sa pagbangga ni Henrik ay siya ring pagtalikod niya ng mabilis. Hinila ng kanang kamay niya ang bola na isinabay niya sa pag-ikot pa kaliwa. Napaseryoso na nga lang si Ricky nang may tumuo na sikos sa kanyang katawan, at doon ay nasaksihan ng mga manonood ang isang spin move crossover mula kay Ramirez. Pagtalon nga ni Henrik sa ere ay siya naman pagsabay ni Valdez na hindi raw papayag na makapuntos ang isang ito. Mas matangkad daw siya rito, kaya malaki ang chance na mapigilan niya ito. Pero nang paluin niya ang bola ay ang kanang braso ni Perez ang kanyang tinamaan. Nailipat na pala ni Ramirez sa kaliwang kamay niya ang bola, at dito na nga napasilbato ang referee. Kasabay rin nga nito ay ang pagpasok ng isang left-handed layup mula sa stayer ng Sea Lions. Ang una nating plano sa labang ito, ang mapa-foul trouble kagad si Gerald Valdez. Wika nga sa sarili ni Ramirez, at ito nga ang kanyang sinabi kanina sa kanyang team sa pagsisimula ng laro. Ginagundong ng malakas na cheer ang buong venue dahil sa play na iyon ni Ramirez. Makikita nga rin ang pagkuyom ng kamao ni Valdez dahil naisahan siya ng kalaban. Sa pagpasok pa nga ng bonus shot ni Ramirez ay lalong nagwala ang kanilang mga supporters. Makikita nga na malakas din na nag-cheer ang kanilang bench ng dahil doon. Agad ngang nagawang bawiin ni Ramirez ang momentum na binuo ng Black Knights na marahang ikinaseryoso ni Mendez nang sambutin niya ang bola. Seryoso na si Henrik Ramirez at mukhang hindi ito basta-basta mapipigilan. Wika ni Mendez sa sarili. Sa pagdating nga niya sa kanilang side
ay doon na nga siya napaalertod dahil nasa harapan na naman niya si Henrik na parang wala na siyang nararamdaman na mayabang na datingan dito. Naging maingat si Mendez at dito nga ay pinagbasta na muli niya ang galaw ng kanyang mga kakampi. Hindi raw siya pwedeng basta na lang mag-isoplay, lalong hindi raw siya pwedeng basta umatake. Kailangan niya ng setup at dito na nga niya nakita ang paglapit ni Magbuo para muling magbigay ng screen. Muli na naman nga nitong nadili ang galaw ni Ramirez at sa pagpapalit muli nila ng defender ay doon na nga ni Mendez ipinasa ang bola sa isa niyang paparating na kampi na si Valdez na nagawa ngang maiwanan si Terona. Pagkatapos nga noon ay isang mabilis sa pagsandal ang kanyang ginawa kay Salonga na nabigla na lang dahil may lakas din daw pala siyang itinatago. Ang ganda ng setup, sabi ni Baron, pero si mover ng sandaling iyon ay kay Ramirez napatingin na biglang inikutan ang pumoste ritong si Magbuo. Sumugod naman si Valdez nang makita ang space na ginawa ng kanyang mga kasamahan at sa pagdating niya sa basket ay doon na nga siya tumalon para gumawa ng isang layup. Ngunit sa kanyang pagtalon ay napaseryoso na lang siya nang tayuan siya sa harapan ni Ramirez. Hindi ito mali sa pwestong iyon na naging dahilan upang siya ay bumangga rito sa kanyang pagtalon sa ere. Naipasok niya ang layup, subalit makikita nakahiga na si Ramirez na parang sinadyang gawin niyon. Nagdiwang na nga agad ang mga supporters ng Mansalay. Kaso nang sumilbato ang referee ay doon na nga napaseryoso ang mga nakaitim nang matawagan ng offensive foul si Valdez. Nakita nga rin ng marami ang replay ng defensive play na iyon ni Henrik Ramirez at hindi pa nga ito nakatapak sa no offensive foul zone sa ilalim ng basket at ito rin ang naging dahilan upang ang mga supporters nila ay magwala muli. Ikalawang foul na kagad ito ni Gerald Valdez at napakagat na nga lang ng kuko si Andrea sa nangyaring iyon. Mukhang ito ang plano nila, ang bawasan ng mga players ko sa loob ng court na may kakayahang pumuntos, sabi ni Andrea sa sarili, at wala na nga siyang nagawa kundi paupuin muna ang team captain ng kanyang kupunan. Si Mendez naman ay agad na nilapitan si Gerald at tinapik sa balikat. Mukhang ito ang plano nila, sabi nga ni Mendez kay Gerald na parang naiinis sa nangyari. Kung kailang hindi na raw siya kinakabahan ay doon pa siya nakadalwa ng foul. Okay lang yan Valdez, sabi naman ni Andrea na makikita pa rin na parang kalmado. Napatingin nga si Andrea sa kanyang mga players at dito na nga niya pinaghanda sa pagpasok si Howard Guerrero. Kailangan daw nila ng height sa loob ng court at isa pa, maasahan din naman daw sa depensa at may shooting itong si Howard base sa kanyang pag-analisa sa laro nito. Napangiti naman si Ramirez sa nangyaring iyon at habang magkakasama sila ng kanyang mga players ay dito na raw nila sisimulan ang sunod nilang plano. Nico, iyong napag-usapan natin, sabi nga ni Ramirez sa kanyang kakampi at tinapik din niya sa balikat si Perez na napatango naman. Kahit nga parang inaantok ang mga mata ni Janry Perez ay makikita naman ang munting ngiti nito habang nakatingin sa bagong player na ipinasok ng kalaban. Tama yan Henrik, mamaya mo na pakitaan si Mendez. Ang kailangan muna natin ngayon ay masecure ang kalamangan para mamaya ay mas maganda na ang pagpapakitang gilas mo, sabi naman sa sarili ni Salonga na makikitang umiinom ng kulay asul na inumin. Ang sumunod ngang nangyari sa labang iyon, sa tuwing mapupunta ang bola sa team ng Sea Lions ay si Perez ang pinapasahan ni Ramirez. Pagkatapos noon ay nakikipag-switch naman sa kanya si Terona na nagiging dahilan upang si Guerrero ang maging defender ni John Ray. Dahil nga mas mabilis si Perez kay Guerrero ay naging madali ang naging pagpuntos ng Sea Lions dito. Sa paglipas ng 2 minuto ay isang 8-2 run ang nagawa ng Sea Lions na hindi nagustuhan ni Andrea kaya napatawag siya ng timeout. Bukod nga sa magandang execution ng kalaban sa offensive play nila na ginagamit si Perez, napansin din niya na ang full team defense ni Ramirez ay mukhang para lahat sa kanyang boyfriend na si Mendez. Na kay Ricky ang speed advantage, pero mukhang ang mga traps at galaw ng mga kalaban ay para lahat sa pagpigil sa kanyang gagawing plays. Hindi basta makapasa si Ricky at lalong hindi siya basta makaatake gaya ng ginagawa niya kanina. Mabilis na nakapag-adjust ang kalaban namin at mukhang matured ngang maglaro si Henrik Ramirez dahil imbis na magpakitang gilas siya sa labang ito ay mas nag-focus siya sa pagdepensa kay Ricky. Maganda ang karakter niya bilang manlalaro, bilang best player ng ligang ito, sabi nga ng dalaga sa kanyang isip. Dito naman nga niya kailangan mag-isip ng paraan kung paano ika-counter ang ginagawang ito ng kalaban. Hindi raw maganda kung ganito ang mangyayari. Kailangan pagkatapos daw ng timeout na ito ay magawa na nilang makapuntos ng maganda. 18-8 nga ang score ng oras na iyon
At maririnig nga lalo ang malakas na cheer para sa Sea Lions. 10 ang kalamangan ng Puerto Galera, pero tila hindi naman nagpapakakampante si na Henrik sa momentum na kanilang ginawa. Hanggat hindi natatapos ang game, hindi tayo pwede magpabaya. Ayaw kung may himala pang mangyayari at tayo pa ang matatalo. Hindi pwede makagawa si Mendez sa mga bagay na ginagawa niya noon sa mga laro niya rito sa Calapan. Seryosong winika ni Ramirez sa kanyang mga kasamahan na tumango naman matapos makainom at makapagpunas ng kanilang mga pawis. Oo Captain, sambit ng kanyang mga kasamahan at makikita sa mga mata ang kaseryosohan sa larong ito. So bali yung shoutout natin ay sa Monday ko na gagawin. Yung mga nag-comment nung Friday kasama pa rin, tapos yung magko-comment I mean nung Wednesday. Tapos yung mga magko-comment sa update na ito ay kasama rin sa shoutout. Pasensya na at hindi ko nagawa kasi ngayong 8 PM ko lang natapos ang pagre-record nito. So sa mga interesado naman mag-avail ng advanced chapters ng book 4, mag-PM na lang kayo sa Facebook na lagi kong nilalagay sa thumbnail nito sa unahan, sa may title. Salamat. Sa Monday ang next update.